So, makakasama natin ngayon mga Click partners, no? Matagal na siya dito sa Clicknomics, no? Even before pa tayo mag-start ng launch. Ayan. And nakasama ko siya nung nakaraan sa, hindi Mastermind. ko na maalala. Basta Mastermind. November to yon. Tapos may pinunta kami lugar, nag-mastermind kami doon. And ayan, na-realize ko na marami din siyang alam pagdating sa online marketing. Kilala niya rin yung mga pina-follow ko din ng mga coaches sa ibang bansa. Ayan, no? So anyway, interviewin natin siya ngayon kasi nagkakaroon na siya ng result and hindi tayo papayag na hindi natin alam kung ano yung ginagawa niya. Tama ba yun, mga Click Partners? Ayan, please welcome our rising affiliate, no, for tonight. Click Partner Nel. Ayan. Hello, Click Partner Nel. Hello, hello sa lahat. Dinig po ba, Coach Van? Yeah, 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 yeah. Hello, Rinig-rinig. hello sa lahat. And good evening. Ayan. Ayan. Type natin sa chat, ano, um, hi Nel. Ayan. Okay, so welcome dito sa Freedom Friday, Nel, and thank you, no, na pinaunlakan mo tayo na i-share din yung mga strategies mo, yung mga wins mo dito sa Clicknomics. And by the way, hindi lang mga Click partners yung nakakapanood sa iyo, napapanood ka din sa page natin mismo, nakapublic siya, no? And so para to inspire din yung ibang mga hindi pa part ng community. So anyway, ayun, Nel, ang question ko sa iyo ay, sige, tell me about yourself. Parang interview sa trabaho eh. No? So para makilala ka lang muna namin, no? Sige, pakilala ka sa amin, anong background mo? Yung iba dito kilala na ako eh. Pero pakilala ako properly today kasi nga rising affiliate tayo today and I'm very thankful, Coach Van. So, umpisa natin, sino ba ako? So, I'm Arnel de Guzman. They call me Nel. Kaya ang pangalan ko talaga usually sa branding ko is Nel de Guzman. Ang background ko is ECE graduate po ako, BS ECE. So, ibig sabihin, Okay. engineer by profession. Although hindi mo alam matatawag na engineer gawa ng hindi nga kasi board passer. Pero maganda, hindi naging hadlang para gumawa ko ng way para umunlad pa rin ako. And then ang mga hobbies ko is yung pagdi-DJ, yan yung mga ganyan. Then more on computer gaming. Although ngayon kasi ginibab ko siya DJ ka sa mga ano? sa Sa mga mga bar ganyan? yes coach, sa mga Ah, gigs. talaga? Yes, ano ko siya Ayos ah. parang ano ko siya. Nag-working student kasi ako that time. Para lang masuportahan ko yung sarili ko para makatapos ako ng college. Yun yung story ko noon. Pero sadly, nakagraduate, syempre, masaya ka na kasi, di ba, degree ka na eh, degree holder. Hmm. Pero, Hmm. ang reality, pag nag-apply ka ng work, alam mo naman ng mundo natin, kahit bagong graduate ka, ano eh, hanapan ka ng experience eh. At saka, yung tinatawag na backer, yun yung medyo Hmm. masaklap. Hmm. Pag wala kang backer, hindi ka matatanggap sa work. So, tumagal yun ng 1 year, nakakalungkot, nagsawa rin ako sa pag-a-apply. Nakakaano siya, nakaka-frustrate. Sino ba rito yung mga empleyado pa rin until now? Type nyo nga one sa comment section. Diba? Empleyado pa rin ba kayo until today? So, I'm sure makaka-relate kayo sa akin, di ba? Hindi madali di bang mag-apply pag unang work mo, tama? Lahat ng first natin mahirap eh. Kaya after that, 1 year, nagsawa ako sa ka-apply. Napunta ako ngayon sa mga business. Sa mga pumwesto sa mga stall, sa mga paupahan ng mga pwesto. Yung may mga roll-ups. Ang negosyo ko dyan is, nagsi-CD burn ako, audio edit and remix, MP3 download, saka cellphone repair na rin. So parang ano siya, jack of all trades or all around, Hmm. ganun that time. That was 2004 hanggang 2010. So, ang tanong nyo siguro, ba't ako nawala doon? Kasi nararamdaman ko kasi yung pag-advance ng technology. As you go on, humihina rin yung negosyo mo. Tama? Kasi that time, ano kasi, nung 2009 na, nararamdaman ko na humihina na yung mga CD burn. Wala na nagpapaburn ng CD. Bakit? Kasi nauuso na yung magagandang mga phones eh. Tama? Oh. Tapos ang mga internet nang bumibilis na rin. So, ang nangyayari ngayon, hihina na yung negosyo mo. Kasi nga, yun yung epekto ng pag-advance ng technology eh. Then, ang maganda, doon ako may nakilala ngayon na supervisor sa Ramcar. Alam niyo yung Motolite, di ba? Hmm. Yung Yung battery? pangmatagalan, yung baterya ng mga kotse, mga motor. Oo. Yan, diyan ako napasok. Dahil nagkaroon ako ng backer. Nagkaroon kasi ako ng customer Hmm. na taga Ramcar. Supervisor siya sa company na yun. So, doon ako nagkaroon ng chance na maging
empleyado na magamit yung ano ko, career. Siyempre, alam niyo naman, pag newly graduate, ang magiging linya mo, hindi yung tinapos mo. Tama, Mm. di ba? Yun yung reality, tama. Engineer ako, pero ang work ko, technician ako. So ano yung inaayos ko doon? Yung mga board ng mga yung mga malalaking board ng battery charging, yung nagkakarga ng mga Motolite batteries. Yun ang inaayos ko doon. Okay, so sa mga sasakyan, O, sa mga sasakyan po. Saka sa motor. Meron din kasi pang motor ng motor, Motolite, yung okay. maliliit. Yan. And then, na-promote din tayo. Napunta ako sa engineering department after a year. Hindi ko lang yung nabanggit ng podcast kasi ang haba na ng kwento ng buhay ko. Kaya, hindi ko So napunta ka din pala sa course mo, no? yes, napunta pa rin po coach. Kaya lang, hindi nga lang talaga yun yung nagamit ko rin yung tinapos ko talaga. Hindi talaga yun yung linya. Hindi rin. Ibang linya din. Okay. Oo. Yun na. Na-promote ako. Kasi Napunta naman ako sa pang mechanical yata yun. engineering. Ngayon, ang trabaho ko naman, electrical project estimator. Assistant ako ng electrical engineer. So, Oo. syempre, hindi ako electrical engineer, tama? Electronics and communications engineering. Communication. So, ang nangyari, pinag-training nila ako ng 2 months about electrical, yung mga code, Electrical. yung mga size ng wire, mga MDPs, mga specs ng mga cable, ng mga ginagamit ng mga saksakan. Yan, lahat inaral ko yan. In between that was 2010, tama? Hanggang 2014. Pero bago ako umalis sa Ramcar, napunta ako sa MLM. Napunta ako sa networking, yung mga power na yan. Pero, ang una kasing napansin ko sa MLM, kasi napakamahihain ko that time, hindi lang halata ngayon. Kasi ngayon medyo makapal na yung face na magsalita sa mga tao. Pero kung kilala mo ako dati, hindi mo mapapansin na ako na to ngayon. Yung improvement ko sa sarili ko. And I'm very thankful dahil sa MLM, talagang nawala talaga yung hiya ko. Although yung mga unang ko dyan, mga unang months ko dyan, hindi ako sanay sa rejection. Oo. Di ba? Grabe kasi ang mga tao pagka MLM, talagang ang tingin kaagad nila sa'yo, recruiter ka. Tama ba? Yun yung medyo masaklap. Although maganda yung intention mo, hindi ganun yung nakikita nila. And then, kumita rin naman tayo doon. Kasi ginawa ko siya 3 years din. So that was 2012 hanggang 2015. By the way, may matanong ko pala. Ano yung, di ba sabi mo, nung hindi ka natanggap sa work, nag-start ka ng business mo, yung sa Seedburn, tapos nag-start ka din sa MLM. Ano yung reason bakit nagugustuhan mo na magpabalik-balik sa pagbi-business? Bata pa lang ako, mataas na talaga yung pangarap ko. Gusto ko talaga, sooner or later, hawak ko yung oras ko. Na meron na hindi ako problema sa pera. Yung alam kong I'm earning talagang hindi lang enough, yung sobra. So, bata pa lang ako, talagang nangangarap na ako ng magandang buhay. Ganun. Hmm. So, syempre, di ba, nag-start ka ng business, parang una, iba-ibang business about sa technical, tapos yung sa MLM. Nung nag-start ka ba, naging successful ba kaagad? Nagkaroon ka ba kaagad ng magandang result or nag-struggle ka din? Pwede mo bang sa amin? I-share sa amin yun? Actually, sa MLM ang pinaka-challenging. Ang masasabi ko. Unang-una, hindi naman talaga ang goal ko dyan is nung una, hindi talaga kumita. Hindi kagad yun. Kasi alam ko kasi kailangan i-develop mo muna yung sarili ko eh. Kasi kung mahihiyain ka, sa tingin mo ba magiging successful ka sa kahit anong business na may kinalaman sa mga sales? At saka pakikipag-usap sa mga tao? Di ba? So, ang talagang goal ko that time is matanggal yung hiya ko. Yun nga lang na Okay, so lumabas ka sa comfort zone, no? Yes, coach. Talagang yung comfort zone talaga, nilabanan ko talaga siya. Kasi I believe, nasa pagiging uncomfortable talaga yung success eh. Di ba? Hmm. And tama-tama pala, no, Nel? Kasi, ayan, di ba, meron tayong content training. And sino dito yung parang, na ganoon din, medyo nahihiya ka din mag-video, parang medyo awkward para sa'yo. Type me in the chat nga. Eh, parang sa tingin mo, kaya ko ba to? Parang ang hirap naman, Ayun, no? ganyan. So, ayan, si Jack, si Irene, si Enram, si Rose, Flor de Lis, ayan, madami, no? Pero ano sabi ni Nel, kinapalan niya lang yung mukha niya. Yung kumbaga parang niya, yung lumabas siya sa comfort zone niya. Anong reason pala, Nel, ba't ka lumabas sa comfort zone mo? Pwede naman maiwan ka lang na ganyan, di ba? Kasi knowing na malaki yung gusto mong ma-achieve sa buhay,
something na talagang, something na lahat ng tao gustong makuha yun eh. Tama? Time freedom, lifestyle freedom, financial freedom. Kung magiging mahihain ka, sa tingin mo ba, deserve mo yung ganung level ng success sooner or later? Di ba? Tama. Dapat, ano yan, tinatapatan kasi ng ano yan, ng matinding determination. Di ba? Kalaban kasi natin dito talaga, wala namang iba eh. Sarili lang natin kalaban natin. Wala namang iba. Yun lang. Kasi walang ano eh, hindi totoo yung libre. Kumbaga, libre mangarap pero may bayad para ma-achieve mo siya. So, yung mga bayad doon, kailangan mong lumabas sa comfort zone mo, kailangan mong i-develop yung skill mo, kahit nakakaya, gagawa mo ng paraan, magawa ng content. Tapos ano, bakit kaya 90% ng mga entrepreneur ay hindi nagiging successful? Kasi majority ay nagpapaiwan, hindi sumasabay. Hindi, katulad ng sabi mo kanina, Nel, no? Lumabas ka sa comfort zone mo, ginawa mo ng paraan, kinapalan mo yung mukha. Yan yung mga traits na kailangan para mag-succeed ka. Lalo na ngayon, sobrang tindi ng competition. Alam nyo ba, mas matindi yung competition ngayon compare sa 10 years, 20 years from now. Kasi even ngayon, kakompetensya mo na yung mga nasa ibang bansa na gumagawa ng content, nagbebenta ng mga product. Lalo na nagkaroon ng Lazada, ng Shopee. Yung mga product na binibenta dyan, karamihan hindi naman Pinoy na product eh. Ibig sabihin, nakikipag-compete na tayo international. So, ano yung magiging edge natin? Edge natin, sasabay tayo, no? Sabay tayo ngayon, mag-create tayo ng quality content. Type nyo nga sa chat, quality. Ayan. Quality content dapat, no? Yung ipoproduce natin. Sige, Nel, ano yung yung, di ba sabi mo, lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi pag hindi ka lumabas sa comfort zone, walang mangyayari, no? Yun nga yung sinasabing insanity, di ba? Yung nag expect ka Mm. ng ibang resulta, pero yung ginagawa mo, yun at yun pa rin araw-araw. Siyempre, gusto mong magbagong ang resulta, siyempre, kailangan magbago muna yung input para magbago rin yung action. Tama? Kaya, yun yung importante. 'Di ba, syempre nabanggit mo may iba kang business. Bakit napili mo si Clicknomics na isa sa pinaka tinututukan mo ngayon? Ang Clicknomics kasi, hindi siya basta-basta affiliate marketing lang eh. Kumbaga, siya yung affiliate marketing na merong twist. Binigyan nila ng kakaibang kulay yung affiliate marketing this time. Kasi nga, 'di ba yung revenue sharing program? Usually 'di ba sa affiliate marketing, laging unang sale ka lang magkakaroon ng commission, tama? Pero this time, binigyan tayo ng chance na ang kailangan lang natin gawin is mag-collect ng new customer as many as we can para sooner or later, pag nag-repeat buyer sila sa atin sa mga link natin, magiging passive commission na siya, 'di ba? Yun yung maganda eh. Hindi yung paulit-ulit ka na lang na mag-aano ulit ng leads para makakuha ka ulit ng sale, tama? 'Di ba? Iipon ka lang ng customer base, then pag tuloy-tuloy silang bumili kahit anong product, services, may ano ka pa rin, passive commission. 'Di ba? Yun yung maganda eh. At saka ang maganda dito sa Clicknomics, ito pa pinakamagandang nakita ko. Yung tinuturo nila sa atin, yun mismo yung daily operation ng negosyo nila. 'Di ba, Coach Van? Ano siya, yun mismo yung ginagawa nila eh, yung tinuturo sa atin eh. Yun, saka yung community talaga natin, sobrang malaking tulong, Coach Van. Na kahit may times na yung mga ginagawa mo, hindi mo agad nakukuha yung resulta na gusto mo agad mangyari. Ang nangyayari kasi dahil may community, na-uplift ka, na nararamdaman mo talagang hindi ka mag-isang ginagawa yung negosyo. Alam mo talagang may kasama ka, may willing tumulong, may willing mag-guide. Yun yung pinakamasarap dito sa Clicknomics. Currently ano yung strategy na kasi nakikita ko lagi nagpo-post ka ng result mo sa Click Nation napapadalas na no. Ano ba yung current na strategy na ginagawa mo ngayon? Pwede mo bang sa amin? I-share sa amin? Alam ko, yung iba rito, alam naman yung ginagawa ko eh. Pero sasabihin ko na rin, yung pinaka talagang sekretong ginagawa ko. Sa ngayon kasi, minamaster ko kasi yung copywriting. Kasi napakahalaga kasi na alam mo kung sino yung, kung kanino mo inaala yung message dun sa mga ginagawa mo posting, dun yung mga ginagamit mong video content sa pag-ads mo. Kaya nga, sobrang thankful ako na nagkaroon ng content creation eh. Kasi Coach Van, doon ko talaga mas naramdaman yung talagang tuloy-tuloy na pasok ng leads dun sa account ko. Kasi that Sa time, content creation. kasi Okay. kaya nung nagkaroon ng content creation, sobrang thankful ako doon. Kasi talagang pinagandaan ko talaga yon para gamitin, para i-post dun sa page ko. Then, i-share dun sa timeline ko na personal profile. Then, after 3 days, gamitin naman sa ads. I see. So, yung mga content na ginagawa mo, na yung nag-video, nakita ko nag-video ka no? So, ginagamit mo din siya pang ads. Yung
Yung Click University review ba, ginamit mo din yan? Yun ang ano ngayon, yun ang talagang ang dami ng views ngayon kasi nga tuloy-tuloy siyang running. 3 weeks na, simula Okay. ngayon, simula Mhm. nung nag-run siya. So, tuloy-tuloy yung pasok ng leads nun sa ads. Actually, So hindi ko ayun na mga Click partners, no? Yung ginagamit pala ni Nel, yung Click University review niya. So kung di ka pa nakakagawa ng Click University review mo, gawa ka na, no? Ng Click University review, and then i-post mo lang siya sa iba-ibang sa iba-ibang social media platform. Madali lang siyang i-promote kasi 100% free siya. Literal na makaka-access sila sa Click University nang hindi nagbabayad. Mapapanood talaga nila yung module 1 and madami silang value na makukuha doon. Kaya madali lang siyang i-promote. Gagawin mo na lang talaga, ipo-promote mo lang siya. Gagawa ka ng content to para malaman ng mga tao na nag-exist 'yun. Tama. Actually kasi sobrang laki ng impact nung yung sarili mo talagang video. Bakit? Walang makakagaya nun eh. Sarili mong branding yon, sarili mong experience, walang makakanakaw sa'yo nun na ikaw rin yung pangalan doon, ikaw rin yung nagsasalita. Ibang impact siya eh. Para sa akin, iba yung pasok ng leads. Hindi kagaya dati na nag-ads ako ng for 1 month. Ang nakukuha ko lang na leads, 2 to 5 lang per day or minsan wala. Hindi consistent. Pero ngayong So possible pala, iyan yung isa sa secret mo, Nel, no? yun Kasi 'di talaga ba, actually eh. nabanggit mo kanina, nag-run ka ng ads, walang masyadong result, ganyan. Nag-struggle ka. So una, in-implement mo yung sa content creation natin, no? Tapos pangalawa, ay yun, copywriting, no? Basically, inaaral din naman natin yung kay Coach Jay sa Marketing Monday natin. Tapos, ayun, nag-video ka. So, ayun mga click partners, nakakuha ba kayo ng mga tips? Kayo type 3 in the chat nga, nakakuha ba kayo? Alam niyo na yung secret ni click partner Nel. Ayan. Sige, ano pa, Nel? Saka syempre, wag mo lang iasa dun syempre sa ads. Since nakagawa ka na ng Ah, video, pwede mo nang isend directly yung link nun sa mga friends mo. Kung pinost mo siya sa page mo, tama. Pag nag-warm outreach ka, see to it na ginagamit mo rin yung link ng video na yun para makita rin ng mga, ng mga kakilala mo na talaga nag implement ka. At saka, malaman nila kung ano talaga yung take mo for Click University. Iba kasi yung personal experience na mm, sinasabi mo talaga eh. Iba ang impact nun eh. Iba siya. Kasi talaga Coach Van, hindi lang sa ads nang gagaling yung leads ko ngayon eh. Halo-halo na eh. Hindi ko na matrace kung saan nagagaling. Yung pumapasok na email mm. sa kapangalan dun sa lifetime customer. Hindi ko na matrace. Oh. Ganun. Parang siya, 80% sa ads, 20% sa organic eh. Parang ganun yung nangyayari sa ngayon. Pero eventually yan, Nel, kapag yung consistently kang gagawa ng content. Kasi masasabayan niya yung mo hataw mo sa ads. Eh nakagandahan kasi doon, sa ads kasi hindi siya 100% guaranteed. Bakit kasi pwedeng ma-disable yung account mo na out of control natin. Minsan hindi siya profitable. Pero kapag meron kang content, no, organic reach na palagi nakakapag-drive ng traffic sa affiliate link mo. Let's say pinagsabay mo siya. Ayun, yun yung siya, yun yung magiging ang tawag din magiging unstoppable ka. Actually, Nel, yun din yung isa sa pinaka mali. I think misconception din, no, na parang nasa ads yung pagyaman. Kasi siya, parang pilay yung pilay yung business mo kapag heavily reliant ka sa ads. Kapag heavily reliant ka doon, yun, mapipilayan ka. Tapos, alam ko medyo matrabaho pag-create ng content, mag-iisip ka ng concept, ganyan. Pero worth it siya. Worth it siya na gawin kasi yun talaga makakatulong sa'yo. Lalo na yan, katulad ni Nel, dumadami na yung lifetime customer niya. Um, Kahit ano mangyari sa Facebook ad account niya, meron pa rin siyang siguradong customer kasi nandun na yun nakalock in na sa kanya yun. Ma-share ko lang din So, Coach Van, hindi rin naging madali sige. ang journey ko sa Facebook ads. Ang akala kasi ng Oo. iba, ganun lang kadali mag-ads. Para sa akin, kung hindi niyo totally naiintindihan yung meta advertising policy, wag niyo munang gagawin yung ads. Kasi baka matulad din kayo sa akin noon na na-restrict din yung account ko that time. Kasi December, unang present ang Clicknomics sa amin. 'Di ba Coach Van? December pa lang. That was December 7. Then nag-join ako dito Oo. December 13. Then that time Mm. nag-warm outreach na ako. Kaya lang, Mm. sadly, hindi ako effective sa warm outreach. Mm. Pero, syempre, persistent pa rin tayo. Dumating yung 2024, February, nag-promote ulit ako. Nag-ads ako that time. Kaya lang ang problema, may mga pinapagamit, di ba kayong creative nun?
Di ba, Coach Van, na temporary. Sinubukan ko yun. Kaya lang, katulad ng nangyayari sa iba, nare-reject yung mga ads na yun. Pero sa kanila, So, pwede mo ba sabihin yung reason? to So, that time, gumagana sa iba nare-reject. Ba't yes, kaya? kasi may mali pala ako dun sa ano. Ito sekreto. Para malaman niya rin. Ang mali ko that time, nag-ads ako. Ang mga post ko kasi dalawa pa lang, tatlo. Kulang sa pag-warm ng page. Walang laman, no? O walang Oo, masyadong okay. laman. Kaya wag kayong mag-ads nang hindi na warm ng tama yung page ninyo. Ako kasi noon, unrealistic claim, spam, naranasan ko yan. Medical claims, sensational language, you name it, lahat ng violation sa ads naranasan ko yan. Kasi, pag multiple kang nagbabiolate sa kanya, ano kasunod? Disable ad account. Di ba? Permanent. So ngayon, tanong nyo, paano ko na-reinstate yung account ko? Di ba? Nasabi ko yun sa podcast eh. Nagmakaawa lang ako kay Meta. Nasabi ko, I don't know what I'm doing on your advertising platform. Please enlighten me on what to do next just to reinstate my account. And I promise I will not do anything stupid or na magbabiolate sa policy ninyo. Ganun. Yun lang. Then, Tapos na-reinstate, no? na-reinstate. Wala pang isang buwan. Yun. Actually, nag-effective din sa akin yan, Nel. Kasi, di ba na-share ko kanina, na-disable yung account ko. Alam niyo ba kung paano ko siya na-reinstate? Ganun lang din, nagmakaawa lang din ako. Sabi ko, ito lang yung kinabubuhay ko, ganyan. And hindi ko alam na may mga violation pala akong ginawa. And pinapangako ko pag na-reinstate, gagawin ko yung 100% ng best ko na ma-check palagi yung policy nyo. And hindi na ako magiging matigas yung ulo. Ganyan, no? So, patas after 1 week na siya, na reinstate siya. Yun, parehas pala tayo. Hindi pala ako nag-iisa, Coach, no? So yun, ano lang sa mga partners natin at saka sa mga talagang gustong mag-ads, please, intindihin nyo munang mabuti bago kayo mag-ads. Please lang. Gawin nyo yung mga dapat munang gawin. Lagyan nyo ng magandang, Ay, pala, yung page. Pagkatuloy nyo. kasi naka-live din tayo sa page natin. Para sa mga online entrepreneurs, mga aspiring entrepreneurs, ano sa tingin mo yung pag nagsisimula sila, no? Ano yung mga common misconception kapag nagsisimula sila as an online entrepreneur? Sa mga pansin ko kasi sa mga online entrepreneurs, ang nagiging misconception talaga number one is mali kasi yung mindset mo yung pagkakaintindi mo bago ka pumasok sa isang business. Kailangan kasi malinaw sa'yo na may gagawin pa rin. Na kahit sabihin mong may word na done for you, hindi ibig sabihin nun, 100% wala ka nang gagawin. Ipopost mo lang, then automatic may mag-i-inquire na hindi po ganun yun. Di ba sabi naman, 90 to 95% automated na yung business mo. Ibig sabihin, nasan yung 5 to 10%? Yun yung nasa'yo. Ikaw ang gagawa ng 5 to 10%. Di ba? Yun nga yung tinuturo nga sa Click University eh. Kung paano mo siya gagawin ng tama. Kaya please lang, gawin natin ng tama. Para gumana din ng maayos yung system. Kasi, hindi mag-work yun kung sa mindset mo palang mali ka na. Mali ka rin ng pagmamarket, mali ka rin ng pagpapost. Di ba? Yun yung naging problema eh. Di ba, Coach Van? Pag sinabi kasi done for you, karamihan dyan, mali na kagad yung pagkakaintindi. Sasabihin, akala ko magpa-post lang, tapos automatic na. Magkakaroon na ng sale. Hindi po ganun eh. In reality, hindi po ganun ang nangyayari. Di ba? Yun ang sa tingin ko pinakamalaking misconception. Tapos eto pa, hindi nagiging consistent. Yung karamihang mga nagjo-join, hindi sila consistent. Yung sa una lang sila parang motivated. Then, pag nag-implement sila at hindi nagka-resulta sa una pa lang, wala na. Ang kasunod nun, laylo na. Hanggang sa tumigil na sila. Ganun eh, nawawala yung consistency. At saka yung, nasaan ba talaga yung totoong why mo? Bakit ka ba nagsimula sa business na to? Sa kahit anong business sa online, di ba ganun? So, doon ka babalik, no? Yun kasi magiging fuel mo yun, no? Yung reason why mo, kung bakit mo siya ginagawa. Kumbaga may may clarity. Tsaka alam mong may pinupuntahan, no? Yung business mo. Tulad nung dinidiscuss palagi ni The Josh. Gosh. Yan, very important yun. Yung nabanggit mo, Nel. Yan, biggest why. Sobrang mahalaga yung why mo. Especially kung ang why mo talaga is to serve people talaga, na susunod na lang yung pera later on. Pag talagang natulungan mo muna sila, yun yung priceless. Para sa akin. Kasi kahit anong mangyari, kahit hindi ka kagad magkaroon ng income dito, hindi ka kagad titigil eh. Bakit? Malinaw kasi sa'yo na gusto mo talagang tumulong sa tao. Lalabas sa bibig mo yan, sa facial expression mo, at kung paano mo sila kausapin. Yun yung sad reality.
pag pera habol mo, makikita rin nila sa'yo yan. Kaya please be sincere. Kung talagang gusto talaga natin tumulong, ipakita natin talaga na yun talaga yung ano natin, yung intention natin. Then, commission will, susunod na lang yan. Pag nagawa mo yung talagang trabaho natin. Ang trabaho talaga natin dito is to serve people. Sincerely, yun talaga. So, Nel, nabanggit mo kanina yung mga mindset mo. So, ano sa tingin mo yung mga hindi dapat maging mindset ng isang aspiring online entrepreneur? Sa kabaligtaran kasi di ba ng pagiging long-term thinking. So, dapat hindi tayo short-term mag-isip. Kasi pag short-term, yan yung, pag nagka-commission ka, ano ka na eh. Yung kampante ka na naman kagad, yung, marami pa kasi tayong kailangan gawin eh. Especially ngayon, content creation, tuloy-tuloy tayong mag-i-improve nito pag talaga nag-implement tayo. Bawat isa. So, nakikita ko talaga, yung power ng content creation, darating yung time na kahit hindi ka na talaga mag-ads, talagang infinite na yung possibility na marami nang magpa-follow sa'yo. Tapos pag nag-recommend ka ng something na meron tayong ino-offer na services or product, hindi na mahirap magbenta sa kanila. Madali na mag-recommend. Pag nagsabi ka ng mga dato, makakatulong sa'yo ito, madali na silang bumili. Hindi ka mukha hindi mo pa napapakita sa kanila na someone ka na pwedeng makatulong sa kanila or someone na they can trust. Kasi sa ngayon kasi, napakahalaga na ipakita mo na trustworthy ka eh. Saka dapat, doer tayo, hindi tayo yung salita lang. Pag sinabi natin, dapat gagawin natin. Kahit challenging. Kasi, pangalan kasi natin nakataya dito. Reputation natin. Di ba? Hindi naman talaga yung Clicknomics eh. Itutusin eh. Tayo kasi naka-front, ikaw yun eh. Dahil sa'yo, kaya sila mag-a-avail ng services natin dito. Sa'yo sila nakatingin, sa atin sila nakatingin. Kaya dapat maging good example tayo sa kanila. Ganun. Correct. So, hindi siya hindi siya dahil sa ganda ng company at the end of the day, no? Kung sino ka, no? Kung sino yung sasaliw. Kasi kahit gaano kaganda yung company, tapos ikaw yung nagpo-promote nun, pero para sa tingin nila hindi ka naman valuable, hindi sila magiging interested sa offer mo. No, yun yung reality, no? Mga click partners. So, kailangan kasi maging valuable ka sa marketplace para para maging para ma-achieve mo yung breakthrough mo. Hindi siya pwede na maganda lang yung offer. Kailangan valuable ka din. Depende sa ngayon, paano ka magiging valuable sa marketplace? Ayun, kailangan mo mag-develop ng skills, kailangan mo mag-create lalo na ngayon dati kasi ang hirap maging valuable. Kasi paano ka magiging valuable dati, wala pang internet, 'di ba? Kakanda ka ng sarili mong seminar, kakain kayo sa Jollibee, di ba? Po-provide. Ngayon, ang dali na lang eh. Para maging valuable ka sa mata ng mga tao, kailangan mo lang mag-create ng valuable na video, quality na video. And yung algorithm na yung bahala na makakita nung content mo. Siyempre, kailangan mong gumawa ng valuable content. Di ba? So, yun. Mas madali na lang siya sa panahon natin ngayon. Pero yun, again, um, ano pa rin siya. It takes effort pa rin. Ayun, sabi ni Irene, consistency, no? Takes consistency. Lalo na kapag nagsisimula ka na mag-create ng content. I'm sure yung una niyan hindi maganda. Pangalawa, hindi. Kasi nag-create din ako ng content. Eh. Pag pinapanood ko nga yung mga video ko dati, mga 7 years ago, nahihiya din ako sa sarili ko eh. Sabi, ganyan ba talaga yan? Parang ang pangit na ng pagkaka-deliver ko dito. So parang ganun. Kasi kailangan mong bigyan yung sarili mo ng chance na mag-develop. Kaya wag kang madidisappoint sa sarili mo. Isang video, dalawang video, nahihiya ka na. No? Ayan. So, bibigyan mo ng time. Ako nga, coach, Ayan. yung So, video dadating review tayo ko, dyan. wala mo, coach, kung nakailang shoot ako nun. Ilan? Kung nakailang shoot ako. Ano yun eh, kung daw nagkakamali, pang 6 na shoot, yung 5 shoot ko, puro sablay eh. Nahihiya ako, nabubulol ako. Kaya ako sinasabi yun, kasi normal yun. Kasi sasabihin ng iba, kailangan perfect eh. Kaya pag hindi mo magawa ng tama, titigil ka na. Tama? When in fact, normal yun sa mga nagsisimula. Diba? Oo. Yun. Learn to... Actually, hindi mo kailangan ng magandang equipment kaagad. Yes. Yung iba kasi doon nagpo-focus na magandang equipment. Ay, hindi ako makapag-video kasi ang pangit ng cellphone ko. Ay, wala akong tripod. Alam nyo ba yung patungan ko dati? Nung nagbibideo ko, yung pinagpatong-patong na mga libro. Yung mga ganun lang. Yun yung tripod ko. No, tapos, may baso lang na nakatayo doon sa cellphone para hindi siya tutumba na ganun. So, sinasabi lang namin yan sa inyo mga click partners kasi
possible maging journey nyo rin siya. Sinasabi namin na hindi magiging smooth yung yung travel. Ayun sabi ni Kizaya, ako nilulook up ko coach kasi pinagdaanan nyo rin yung pinagdaanan natin na nagsisimula kayo. And, ano yan, hindi ako dami ko na din natutunan kay Neil kahit hindi ko pa siya super kilala. Ayan, so ayan, thank you Kizaya, and I'm rooting din no na makuha mo yung breakthrough mo dito sa Clicknomics. By the way, Nel, ito pala, last question ko na sa'yo. Ano yung mga goals mo in life and mga goals mo din dito sa Clicknomics? Since kasi nakita ko yung Clicknomics, nagkaroon din kasi ako ng idea na na sooner or later magiging coach na rin ako. So tinatanggap ko na yung ganung challenge sa buhay ko rin. Ina-accept ko na in the future magiging coach ako. Siyempre, hindi lang yung Clicknomics. Pwede rin ako mag-offer ng sarili kong services. Halimbawa, panel system, kung ano yung kaya ko na technical, Oo. na yung sa tingin ko magaling ako, kaya kong mag-provide ng ganung mga something na services sa online. Pero sa ngayon, hindi muna yun kasi para sa akin yung Clicknomics, it's a good training ground muna para matest yung skills mo sa content creation saka sa marketing. Kasi di ba, lahat naman ng mga panel system na yan, hindi mawawala yung marketing dyan, laging karugtong yung marketing eh. Tama. So, ang maganda dahil nasa Clicknomics tayo, tinuturuan tayo ng tamang marketing. At hindi lang basta marketing, yung talagang ina-apply talaga nila sa daily business operation nila Coach Edward dito sa Clicknomics. Yung kasi yung priceless eh. Di ba? Kung may iba kang business, magagamit mo siya. Hindi nga lang exactly ganun kasi nga, di ba? We are more focused on affiliate marketing. Pero kung titingnan mo yung natin, lalo yung Click University, yung sa module 3, 4 and 5, yung sa pababa na yon, na yun eh, sa kahit anong industry na yun eh. Especially yung Facebook ads, saka yung attraction marketing, di ba? Yung pagpo-post, yung mga My Day, Reels. Hindi basta-basta tinuturo sa iba yun eh. Mahal ang mga bayad ng mga ganong content para i-provide sa'yo. Kaya dapat i-maximize natin yung mga tinuturo nila Coach Van, nila Coach Angelo, nila Coach Jay, The Josh, yan. Lahat yun magagamit talaga natin. Siguro hindi pa lang ngayon kasi nga, baka hindi mo pa talaga kailangan. Pero sooner or later, i-keep mo lang. Sooner or later, magagamit mo rin naman yan eh. Especially pag talagang ina-apply mo na talaga, pag kumakausap ka na talaga ng tao, yan, dyan mo mas mas ma-appreciate yung mga trainings. Yun talaga. Kasi nasa pag-apply yung totoong learnings talaga. Wala sa pag-procrastinate, wala sa pag-a-analyze at wala ka pa namang ginagawang action. Ano i-analyze mo? Wala ka pa namang ginagawang action. Di ba? Mag-take action tayo para malaman natin kung anong kailangan nating i-adjust at i-improve. Yes. How about yung mga goals mo, Nel, sa Clicknomics, yung mga incentive natin? Ano yung pinaka-ina-eye mo na makuha? Sa akin, ang ina-eye ko talaga, yun nga, yung sa top leads, yung sa top sales, kung kaya. At saka How about yung mga incentive natin? Di ba siyempre, meron yung tayo yung incentive, sa yung 100K sub, na travel incentive, Boracay, ganyan? yan, yung travel na yung trip for two, tapos yung dream car incentive, di ba? Kailangan kasi malaki rin yung ine-aim natin para lumaki rin yung galaw natin dito. Kasi pag maliit tayo dito mag-aim, maliit din yung galaw eh. Hindi naman yung parang pagiging siraulo. It's all about it's all about being excited on what's to come. Tama, tama. At kung ano yung naghihintay sa'yo. Kasi pag hindi ka ganun kasi mag-isip dito, wala eh. Konting rejection lang, hindi ka lang magka-sale kagad, wala eh. Madali kang ma-demotivate, madali kang huminto, Tama. madali kang mag-procrastinate, nawawala yung consistency, nawawala yung burning desire. Yung ganun. Ma-excite tayo kung ano yung what's to come. Dapat nakikita nyo rin yun mga partners. Ayan. So, thank you so much, partner Nel. Thank Click you. partner Nels. And ang dami kong natutunan sa'yo. And I'm sure, sino dito yung marami kang naging aha moment kay Click partner Nel? Can you type me in the chat? Ayan. So, si Divine, si Euphemia, Kizaya, Evelyn, Lord Deliza, Lenny, Jack, May, Irene. Ayan. So, ayan, dami daw natutunan ni Daiselin. Oo. Ayan. Thanks so much mga Click partners. Thank you. Thank you, Nel. Ay, Nel, meron ka bang last message sa mga Click partners natin? Last message ko, tuloy-tuloy lang tayo. Kung medyo feeling mo nahihirapan ka sa journey mo, you can message me para makapagbigay ako ng sa'yo. Siguro motivation or kung anong kailangan mo.
Sana maging part din ako ng success mo sooner or later dito sa Clicknomics.